Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Oy, salamat ulit sa madagdag na subscriber, no? Ang daming nag-comment sa vlog ko kaninang umaga, oh. Kaya vlog ulit tayo ngayon. Ngayon lang ako nagdalawa, no? Bihirang-bihira po 'yan, no? Kasi hirap magbasa ng comment eh, pero ang gaganda kasi, no? Sayang naman na hindi ko mabasa yung inyong effort na yan yung inyong saloobin, di ba? Oo. Magbibigay lang ho tayo ng komento rito. Reaksyon dito sa vlog ni Atty. Enzo Recto. Tungkol ho sa COMELEC. 20 hours ago lang ho ito eh. COMELEC, sinabihan ng Senado na ipaliwanag ang mga duda sa 2022 election, no? Alanganin ng oras, no? Magano pa rin tayo. I-discuss pa rin natin itong balita ng Inquirer. Kaugnay po ito sa nagpapatuloy na pagdinig sa budget ng mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, nakasalang sa Senado yung pagdinig ng budget ng COMELEC. Sa isinagawang pagdinig ng Senado sa budget ng COMELEC, natanong ang COMELEC, natanong ang chairman nito na si COMELEC Chairman George Garcia. Ang nagtanong ay si Senador Coco Pimentel. Tinanong ni Senador Coco Pimentel si Garcia ng COMELEC kung ano ba ang masasabi sa mga lumalabas na mga aligasyon na nagkaroon di umano ng dayaan noong nakaraang halalan. Yung tinanong ang COMELEC tungkol dito, mga kabunyog, habang dinidinig yung budget ng COMELEC para sa 2024. Kasi malaking budget ang nire-request ng COMELEC sa 2024. Sa 2024. Ngayon, bahagi na daw kasi ito ng paghahanda ng COMELEC para sa darating na eleksyon sa May 2025. Siyempre, tinanong ng mga senador, bakit napakalaki ng budget? Sabi ni COMELEC Chairman Garcia, bibili raw kasi o magre-renta, magli-lease ng mga bagong vote counting machines. Kasi yung mga dati daw na mga vote counting machines, halos 100,000 yan o 110,000 na mga vote counting machines, hindi na raw yun pwede. Luma na daw yun. Baka Luma na pala eh, di ba? Ba't ginamit pa nila noong 2022? Di ba? Alam pala nila luma eh. Ngayon sasabihin nila baka eto, tuloy natin. Magloko-loko, magkaroon ng pagkaaberya sa eleksyon sa May 2025 kung hindi raw 'yun papalitan. Kaya malaki, ilang bilyon ang budget ng COMELEC na nire-request. So natanong tuloy si COMELEC Chairman Garcia, bakit anong masasabi ni COMELEC Chairman Garcia sa mga aligasyon na di umano'y nagkaroon ng dayaan noong nakaraang halalan at yung mga sinasabing irregularities o mga irregularidad sa May 2022 halalan, mga kabunyog. So, tinanong si Garcia at pinagpapaliwanag si Garcia tungkol doon sa mga aligasyon, lalo na ng kampo ni retired General Eli Rio. So ito po yung balita niyan, mga kabunyog. Okay? Simulan natin dito. Senators on Thursday, idol ko to si Atty. Recto eh. Atty. Enzo Recto eh, totoo. Directed the Commission on Elections to explain in detail the alleged irregularities in the May 2022 national and local elections following its admission that the bulk of the results were electronically tallied using just one private internet protocol or IP address. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III was surprised to learn from the poll body's officials led by its chair, George Erwin Garcia, that the processing of election result went through a private gateway information that was reportedly not disclosed earlier. So yun kumbaga inamin kasi ni Garcia, binabasa po ni Atty. Enzo yung kanyang sinasabi na
inamin ni Garcia na ang mga resulta ng nakaraang eleksyon, malaking bahagi nun ay tinali gamit lang ang iisang private IP address. O yan yung dinidiscuss ni retired General Eli Rio. Private pa, tuloy. Inamin ni Garcia yon. Kaya nabigla si Senador Coco. Obligado naman si Garcia ang umamin eh. Buko na eh. Di ba mga boss? Nalaman na isang private IP address lang, private pa, ang ginamit. Hindi natin alam, di ba? Oh, nabuko nung General Trio ba yun? Oh. Rio. Oh. Mentel na dumaan sa private gateway. Kumbaga sabi ni Coco Pimentel, ba't hindi nyo yan sinabi bago ng eleksyon? Yun. Ba't hindi nyo sinabi na ganyan ang gagawin nyo? Gagamit pala kayo ng private IP address na isa lang. Doon sa malaking bolto, mga 20,000. Sa makatuwid mga boss, talagang kinamada na, di ba? Oh, hindi nila sinabi. Oh, na gano'n ang gagawin lang sistema eh. Doon sa 2022 election eh. Oh, di ba? Oh, tuloy. BCMs yan eh. 107,000 ang vote counting machines. Pero yung 20,000 na vote counting machines, gumamit lang siya ng isang private IP address. Yan yung ginamit sa NCR, Cavite, Rizal. Yan yung mga katabi ng Metro Manila, ang ginamit ay isang private IP address. Mga 20,000 na BCMs yun. Doon ang galing ang 20 million votes. Doon ang galing yung 20 million votes. Kaya sabi ni Coco Pimentel, bakit ginawa nyo yan? Ba't noon hindi nyo sinabing ganyan ang gagawin nyo? So sabi ni Coco Pimentel, open quote, for laymen like us was the use of private gateway even necessary? For laymen like us, was the use of a private gateway even necessary? Did it not make auditing more difficult? Because when we backtrack, we stumble upon a telco exchange which, according to experts, could have been a device like a laptop with a private IP address. Pimentel said, I'm even in shock now to find out that our entire election system in 2022 was one large private network. So, nabigla ang mga senador na malaman nila na ganun ba ang nangyari. Kumbaga, hindi dininay ni Garcia eh. Hindi dininay ni Garcia. Hindi niya ma-i-deny, attorney, kasi bukong-buko na siya eh. Yun lang yun eh. Niya, na talagang gumamit lang ng isang private IP address. Malaking Pero ang sabi ni Garcia, bakit? May nakalagay ba sa batas na bawal yan? Yun ang kanyang naging rason eh, di ba? Di ba, attorney? Agi ng trinansmit na boto, resulta nung nakaraang elections, galing sa 20,000 PCMs, ang botong involved dito ay mga 20 million, trinansmit lang ng isang private IP address. So sabi ni Senador Coco Pimentel, I'm even in shock now. Nabibigla ako. Nabibigla ako na malaman na ganyan pala ang nangyari nung nakaraang eleksyon. Yun. Kaya, ito, Pimentel made a statement as Garcia confirmed the claim of former Information and Communications Technology Secretary Eliseo Rio that more than 20 million votes were electronically derived from private IP address 192.168.0.2. Yan yung sinabi ni retired General Eli Rio. Ay kinonfirm ni Garcia, hindi niya dininay. Hindi nga pwedeng madinayan dahil bukong-buko na, attorney. Kaya talagang obligado niya ng aminin yan eh. Di ba? The COMELEC's proposed 27.3 billion budget for 2024. Kita nyo, ang laki-laki. 27.3 billion. Bakit? Kasi nga, maghahanda na raw para sa 2025 elections. So, partial, magre-rent na, maglilis na. Garcia was asked by Senator Amy Marcos, Chair of the Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Tama na ho yan. Magbigay na ho tayo ng komento dyan, mga boss. No? So yan, maliwanag na talagang nagkaroon ng dayaan. Di ba? Walang transparency ang COMELEC nung nakaraang eleksyon. Diyan ho sa report ni Atty. Enzo, ha?
Di ba? Garapal. Pati si Coco Pimentel, nagulat. Ba't di nyo sinabi noon na ganyan palang gagawin nyo? O, di ba mga boss? Alam nyo mga boss, no? Itong nangyayari sa Pilipinas sa ngayon, maski na anong sabihin ninyo, maski pa sabihin ninyo, mga satanas kayo, mga gano'n, lahat na sabihin ninyo, wala akong mangyayari dyan. Ha? Ang makakapagpahinto lang po niyan, paulit-ulit, taong bayan. Di ba nangyari? O, na panahon ni Marcos, di ba? O, sinong nagpahinto? Taong bayan, people power. Ha? Ganun lang ho talaga mangyayari yan. Pero kung hindi ho gagalaw ang taong bayan, maski pa sabihin ninyong kampong kayo ni Satanas, mga swapang kayo, galit kayo sa pwesto, lahat na sabihin ninyo, wala akong mangyayari dyan. Kagaya yan. O, gusto ninyo hybrid election, hybrid na, yung manual vote counting na. Ang bilangan, wala na yung makina na yan. Hindi ba? Meron bang ganung nangyayari? O, humihingi ng napakalaking budget ito si Garcia dahil nga bibili raw siya ng mga bagong vote counting machine. O, maski ano sabihin niya, makina yan eh. Tatakbo yan kung anong gustong gawin nung nagpapatakbo, kung paano gagawin dyan. Nangyari na eh. O, ibig sabihin, wala silang plano na sundin ang kagustuhan ng taong bayan na maging manual counting na lang ang mga eleksyon na darating, hindi baling matagal. Hindi sila papayag, di ba? Sabi ko, hindi papayag. Pero yun nga ako. Basahin ho natin ulit ang nangyari itong nakaraang eleksyon, no? Yung Amy Marcos, di ba? Babantayan namin mabuti ang smart magic. Hindi na kami papayag na muling madaya ang aking kapatid. Ha? Hindi pa dumarating ang eleksyon, inaakusahan niya na yung baka madaya daw yung kapatid niya ulit. Talagang itinigas nila hanggang sa tapos na yung sentensya tapos na yung sinabi ng Supreme Court na walang daya. Ang nangyari, unanimous ang naging botohan, pero tuloy pa rin sila na hindi nila pinaniniwalaan yung sinabi ng Supreme Court. Basta nadaya ka. Sinasabi pa nga nila na ayaw na namin yung saywar ho ang nangyari nung nakaraang eleksyon, sinaywar. Ayaw na namin yan. Pwede, manual voting na lang itong dating na eleksyon. Ganun ito. Hindi kami papayag na madaya ulit. Ayaw na namin yung smart magic na yan. Lahat-lahat. Dami nila sinabi, pero natuloy ang eleksyon. O, di ba? Yun ang gamit. Yung ayaw daw nila. O. Si VP Lenny, hindi naman siya umiimik eh. Kung anong gusto nila eh. O. Kung anong gusto nila. Sunod lang si VP Lenny. O. Hindi naman niya sinasabing sana sasabi. Hindi gusto ko yan ang makinang gamitin natin. Walang kaimik-imik ang oposisyon. Tungkol ho sa mga saywar nila na hindi kami papayag na madaya ulit si Bongbong. Mga ganon ang banat nila mga boss eh. Eto si Digo. Bago ako dumaba na gusto ko makakita ng malinis na eleksyon, subukan nyo mandaya. Diba? O kaya sila Maharlika, fake BP. Si Glenn Chong, ganun din na sinasabi. Nadaya kami. Paulit-ulit. Kung nagkaroon man ng dayaan, sinasabi nila, dapat nanalo si Marojas. Hindi sana mananalo si Digong. Sila ang administrasyon at that time eh. Pero ang utak ng tao, wala. Diyos ko, nangyari dito sa Pilipinas na to. Yan ang maliwanag po dyan. Wag na kayong umasa na isinusulong ninyong manual counting matutuloy. Wala ho yan. Sabi ko na nga, di ba? Hawak na namin, di ba? Tao lang po ang makakapag nitong Pilipinas, makakapagsalba. Yung tunay na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Wala na ho. Yun ho lang yan, wala akong iba. Kung lahat naman, sabihin mo na kung ano. Parmali, magnanakaw,
Mandarambong, binaon mo kami sa utang, lahat, sabihin mo na yan, wala yan. Hindi tatablan yung mga yan. Pakuya-kuya-kuy lang yan, di ba? Kung gusto ho ng pagbabago, wala ho kayong mapapala. Wala na hong pagbabago pang darating. Wala na. Kita mo, si Sara, pagka kinestyon mo siya, hindi na kita nire-respeto. Ire-red tag ka pa eh. Wala no, nakakatawa lang pero talagang wala nang pag-asa. Hanggang hindi gumagalaw ang taong bayan. September 21 po, sana, yan na. Simple lang naman ng ingredients di ba? Militar, mga kaparian, mga nagugutom na mga Pilipino, magsama-sama kayo. Yung mga hindi na talaga kaya ang mga nangyayari sa Pilipinas. Kung ano lang, sinasabi ko na yung kumbaga sa yung mga rally na yan na Comelec, ganito. Tapos ano kayo sa harap, ganun lang kumbaga sa ulan, ambon lang po yan. Ang kailangan po dito sa gobyerno na to, bagyo. Tidal wave, mga ganun na. Kung ganyan na wala, nakaantay na agad yung bumbero. Hanggang kasi, ngak kayo dyan. Basta pagdating ng ganitong oras, magsilayas na kayo dyan. Sige, daldal kayo ng daldal dyan. Yan lang yan, mga boss. Pag hindi ho nag-unite ang mga sinasabing hindi na kaya ang mga nangyayari, wala ho talaga. Yun ang sabi ni Garcia, di ba? Bibili na tayo ng bago, kaya ang laki. Mahigit 200 bilyon yata hinihinging budget. Nung ni Garcia. Ang paliwanag. Ang liwaliwanag. Yung vote buying lang, grabe nung nakarang eleksyon Sige, sabi ni Garcia, akin na lahat ang reklamo nyo, taaralin namin. Lahat. Mag-collab na po tayo, mga boss. Yun lang ang tanging pag-asa. Para sa akin na nakikita ko, gumalaw ho ang mamamayang Pilipino. Ang sambayan ng Pilipino. Kung yan lang maski na anong gawin namin o magsalita kayo na magsalita rito, wala akong bilang yan sa kanila. Manggising ka ng manggising wala. Basahin nyo naman yung mga trolls. Yung mga troll niya sila din yun. Ganun lang yan, parang salita-salita lang, ganun. Mag-antay na lang tayo ng divine intervention kung meron nga, sayang kasi nun si Commissioner Rowena Guanzon, ang gandang timing nun, nung nagwawala na siya. DQ yan, wala, walang lumabas Imbay, shout out, welcome to the club, Imbay. Salamat sa dumadagdag na subscriber. Marami ito, may 100. Good noon po, Sir Rox. Naku po, sir, kung yan ang magiging presidente, kawawa naman ang Pilipinas. Mauubos lalo ang pera sa kaban ng bayan. Kasi nililimas na nila Dapat talagang malaman ng taong bayan ang perang nilustay niya dahil pera ng bayan yan. Napakabastos talaga niyan. Kainis manang-mana sa tatay niya. Akira Milo, shout out Kalat ni Baya, shout out. Hindi ko nababasahin yung conversation nyo. Kasi marami to kalat ni Librado Ludovico, shout out ulit. Desert Friday night, karaoke. Tawa kang tawa. Ikaw naman, Sarah Jeng Potpot, we are not born yesterday. Yang perang yan, maliwanag na nakaw po
mauutas ka rin, tambalos-los. Galit si Librado Ludovico. Sumagot si Sky Makantan. Oh. Shout out Sky Makantan, ha. Bakit kaya ganyan ang ganyang mga tao? Ayaw mahiya, kapal mooks, karma na lang gaantay dyan sa mga kumag na yan. Tagal nga di ba? Ato. Emma Esmeralda, shout out sa'yo, ha. Si BBM nanood na naman ng race car sa Singapore, kaya bigla siyang may business meeting sa Singapore. Mahilig siya sa ganun di ba? Mga race car, no? Emma Esmeralda ulit, oh. Ang mga Duterte nambubuli kaagad ang ginagawa. Ang mga Duterte nambubuli agad ang ginagawa. Yung sheriff na sinuntok niya sa Davao ay aso ng mga Duterte. Emma Esmeralda ulit, oh. Si Frank Castro at Risa Ontiveros hindi kayang sampalin ni Sara dahil lalabanan siya. Oo, pero kung nasa Davao yan, hindi makakalaban yan, Emma. Hindi makakalaban yan. Kalat ni Baya, oh. Good morning, Karaoke. Nax, early bird. Tayo ngayon, Ganun pa man, hambalusin mo na, Karaoke. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Librado Ludovico ulit, oh. Correct ka, Karox. Habang nariyan ang Kumulekta at Smart Magic ay si Belo Garcia. Hay, nako Pilipinas. Todas ka sa kuko ng mga hinduropot. Hinayupak, dayukduk, matodas, kidlatan, hawa kayo. Pwe, galit talaga si Librado. Puro ganyan lang tayo, walang mangyayari. Totoo, no? Pero yung mai-express lang natin yung sama ng loob ninyo, di ba? Mabasa ko naman. Sky Makantan, sabi niya, butangera kasi ang kupal na yan. Ewan ko kung saan yan niya nakuha ang ganyang asal. Spoiled nga, Sky Makantan. Oo naman. Spoiled siya. Akira Milos, good evening, sabi ni Kalatni, oh. Emma Esmeralda ulit, oh. Si BBM at Sara, mga kakampi nila, ang mga plano nila ay puro pagnanakaw sa pera ng gobyerno. Walang hindi lang naman sila parang share tayo, ano ba? Hanggang may mauutangan, di ba? Pero number 1 na raw tayo, talo pa natin ng China ngayon sa rice importation, Arlene Gonzalez, shout out. Wala yang si Sara, tulad din ng ama, magpaliwanag ka lang, tapos na, di ba? Librado Ludovico ulit, oh. Puso mo, Karox, inom muna ng tubig. Sa totoo lang, nakakawalang gana na ang ating bansa. Himala na lang ng Panginoong Diyos. Amin. Totoo yan, Librado. Yun na talaga yun. Al-Ulalia, shout out, sabi niya. Kalmante lang pero may lalim ang mensahe ni Madam Risa Ontiveros. Kaya kay Sara walang age. Ipaliwanag kung saan gagamitin confidential fund sa mga sagot at parinig niya kay Madam Risa. Diyan mo makikita kung anong klaseng tao ang money-eating eagle ng Davao. Ano? Meron ba nun money-eating eagle? Bagay, sabi nga, agila siya, di ba? Si Bongbong naman, tigre ba? Tigre leon ng Ilocos. Spoiled brat talaga, sabi niya. What Sara wants, Sara gets. Feel niya BP. Feel niya VIP talaga siya. Huwag sanang pahintulutan ng nasa itaas na maging presidente ito. Magandang araw, Sir Rox. Keep safe. Stay healthy. God bless. God bless, Al-Ulalia. May nag-reply. Si user, nag-reply si user. Swak na swak yung money-eating eagle of Davao. Sumagot si ano. Ano to?
Ito, Celerina Nichols. Welcome to the club, Celerina Nichols. Sabi niya, yap, her main project is OBP residence. We still have school that has holes and broken chairs. DepEd has big budget. What's going on? Yan. Real Christian Ruiz, welcome to the club. Sabi niya, BFF din nila mag-family ang na-slain na Commander Paragos ng Davao Province. Anti-masa yan sila. Props lang nila pangmasa kalunos-lunos ang kahirapan ng Pinas sa pamumuno ng tatay niya. Totoo yan. Clemtel 3071, shout out. Tama, na magic tayo ng 30 million votes. Diba? Kalat ni ulit, Katapat, pera at pera lamang ang katapat ng mga ungas na yan. Busalan mo lang yan ng sandamukal na pera, ay sold na yan. Puro for sale ang mga ungas na yan. Hirap talagang paliwanagan si Kalat ni, hindi ganun kabilis ka bumilib talaga tong tao na to O, di ba? Bagay, totoo naman ba? Arlene Gonzales, shout out. Pera-pera lang, Karoke. Ang pag naging pangulo si Sara, wala. Kawawa ang bayan. Ngayon pa lang kita kung ano nang ugali. Kaya kung umasta siya, parang siya ang presidente. Di ba, Arlene? Don Juan, shout out. Naku po, kung maging presidente si Sara, uutang agad yan para dagdagan at palakihin pa ang confidential fund niya. Tuloy-tuloy ang sa bank account niyang nakadeposit sa komunistang Chekwa. User ulit Crooks of the Philippines. Reynaldo Gonzales Wow talaga lang Expect naman na di marunong rumispeto, Sara. Taktikang pusit na lang. Pag ipit na, bakbakan nyo. Bakbakan nyo, Senador Risa at Franz Castro. Maski bakbakan yan. Suportado ako ng sabi na sa inyo, hindi ko kailangan yan. Mabubuhay ako na wala yan. Nasa Kongreso yan, kung gusto nila akong bigyan. Tsaka sa Senado, bahala na sila, diba? Ben Torres, shout out. Kung ang mga senador at congressman ay hindi niya iginagalang, paano pa kaya tayong maliliit na Pinoy? Totoo! Yun ang magandang tanong. Galing ni Ben Torres. Kung ang mga senador at congressman ay hindi niya iginagalang, paano pa kaya tayong maliliit na Pinoy? Galing mo, Ben Torres. Ben Torres ulit Ganyan siguro talaga ang kaugalian sa Davao. Sila lang. Yung ibang mga taga Davao, takot din. Alberto Olaer ulit Karoke, kaya gusto ni Gloria Imperno Arroyo si mamamatay tao Digong Duterte pagka-senador para dayain ang eleksyon 2025 para senador na naman ang demonyong taga Davao si Digong Duterte para patayan ang mga kalaban nila. Sabi ni Digong Duterte, si Mar Rojas, pagtakot kang pumatay ng tao, huwag ka nang tumakbo pagka-presidente ng Pilipinas. Karoke, anong tawag mo kay Digong Duterte? Mamamatay tao, siyang may sabi. Di ba sabi niya naman yun, di ba? Rinig ko rin yun. Marilu Pabianak ulit wow, aga ng ama na ng Rocky Warriors. Good morning po, tay. Kaya nga po dapat palaging isaisip ng BP natin na wala na siya sa Davao para umasta ng ganitong pinapakitang ugali. Kaya worse po kahinatnan ng ating bansa sa ganitong ugali ng mamumuno sa ating kawawa
sa atin. Kawawa lalo ang magiging kalagayan natin. Lord, save our country, Philippines. Yun ang talagang dasal dyan, mga boss. Oo. Dear Lord, save us. Ganun. Akira Milos, sabi niya. Are you watching po ng Mas Quiapo online? Here is Whitey po, Mr. Sato lang. Here is Whitey po. Nanonood ako noon, Akira. Oo, parati kong nanonood niyan. Misa sa Quiapo. Oo. Isagani Ibarra. Shout out. Sabi niya, mas grabe to combine mo si Diggs at Junior. Di yan hahayaan ng mga Marcos. Itutumba nila yan pag tepok na si Diggs. Ganun. Friend Amy Bingson, shout out Dolor Garcia, Belinda Magtangog, shout out ulit sa inyo mga boss. Sabi ni Friend Amy. Yan ho ba ang BP? Napakabobo hukong sumagot. Sagot sagot siga no? Diba, Friend Amy? Friend Amy ulit Yabang ho kung umasta ng Sara na walang AIDS na iyan, bobo din naman, hindi pang presidente ang takbo ng utak niyan. Kawawa lalo Pilipinas kung ito ang uupo sa pinakamataas na posisyon. Hay, naku po. Katakot nga, Friend Amy. Friend Amy ulit Na-magic ho tayo kung bakit nakaupo ang Sara na walang AIDS na yan. Ano nga ba? Ganun na nga Ano to? Louie Bulanos, shout out, sabi niya. Wala nang pag-asa si Sara dahil tiyak magiging probinsya na. Wala na pag-asa pa si Sara. Wala nang pag-asa pag si Sara dahil wala nang pag-asa pag si Sara dahil tiyak magiging probinsya ng China ang Philippines 100% dahil yun ang gusto ni Digong nila. Totoo, yun ang mangyayari. David Alvin Mendoza, shout out. Hi Karoke, sa mga Rocky Warriors. Magandang araw po sa inyo. Hi Sarah Jim Potpot, isa ka talagang spoiled burat. Bakit di mo may paliwanag kung saan mo dinadala yung pera ng bayan na tinatago nyo sa CIF? Kapag nasusukol ka, pass the mic to mga Yusek. She will answer the question for me. Alam nyo po, Karoks, kung pwede lang sanang pag-untugin ng ulo niyang dalawang dutain na yan para makabawi man lang tayo sa mga kawalangyaan na ginawa nila sa atin. Alam mo, David, tao dapat ang gumalaw. Wala ka lang aasahan dyan sa Kongreso, Senado, wala yan. Tao ang gagalaw dito sa nangyayaring ito sa Pilipinas. Wala nang iba. Edison Moralida. Welcome to the club, Edison Moralida. Kung mahal natin ang ating bayan, sana lang iwasan sana ang paggastos ng walang kabuluhan. Mas maraming naghihirap. Hindi nila alam yan. Basta sila nagpapasarap. Agustin Rodis, welcome to the club. The son of a dictator is being dictated by his allies. Sabi niya. Nika Lilas, welcome to the club. NPA ang nirerespeto ni Dodong Sara Dutay. Wala siyang pakialam sa taong bayan. Masunod lang gusto niya para si Rodrigo Digongyo Dutay. Las, welcome to the club. Janet Belchis, welcome to the club, Janet Belchis. Salamat naman at dumadami ang mga tumutuligsa sa mga ginagawa ng mag-ama ito. Magkapareho style nila. Kapag may nagtanong, galit na galit. Ang gusto ata, porky bay siya, wala nang magtatanong sa kanya, ano siya, special? Diba? Totoong special yan. Nakita mo ba nung nagkakampanya yan? Naka-armor car, naka-bulletproof. Samantalang si BP Lenny, sumakay pa rin sa likod na single na motor, diba? Makarating lang siya. Dahil, ay nako.
Tuloy natin yung kay Janet. Sabi ng iba, na DDS daw dapat special si Sara. Tawa-tawa. Baka pwede is PWD special daw eh. Sumagot si Lirina Nicole. So, girl, you're funny. You could be right. Diba? Janet Belchis ulit oh. Sabi niya, hindi nga siguro ginalaw dahil gagamitin sa 2028 ilalabas at ibigay sa durobong politiko na susuporta sa kanya at ipamigay sa mga tao relief kahit walang bagyo. Kapag may bagyo, walang relief. At ang relief na pamigay NFA at sardinas na mumurahin at noodles na quick chow galing kay Xi Jinping na kahit mga bata ayaw kainin. Siguro sa mga preso kakainin dahil sa preso. Totoo yan, Janet. Galing mo ha. Welcome to the club ha. Johnny Be Good, shout out. Abuse of power talaga itong abuse of power talaga itong mga Duterte. Nagkaroon kasi sila ng kapangyarihan dahil sa pagnanakaw sa gobyerno. Kaya garapal sila kung mangurakot dahil gusto nilang manatili sa pwesto. Wala namang iba eh. Yun talaga eh. Buddy Salvador Galenito. Buddy Salvador Galenito. Welcome to the club. Ay nako, pera ng bayan yan. Paliwanag mo, Sara. Ganun lang kasimple mag-comment si Buddy. Imelda Go, shout out. Sabi niya, hindi ba nyo alam na American colony tayo noong together with Puerto Rico after the Spain sold us to the US? Nasa history natin yan. Then the Filipinos wanted their independence, so the US gave it to us. The USA may not be perfect, but they're decent and fair. Unlike China. Totoo naman eh. Oh, kita mo nung pinalayas natin sila sa Subic, pinalayas ng mga Pilipino, ng mga politiko, yung dahil expire na raw yung kontrata nila doon sa Subic. Oh, umalis naman sila, iniwan nila tayo, 'di ba? O kaya eto na ngayon si Xi Jinping. Oh, 'di ba? Pwede sa naman ulit oh. Kung hindi pinalayas ang basing militar ng Amerikano rito, hindi makakaporma yung China diyan. Oh. Fernando San Juan ulit oh. Shout out Ferdinand San Juan, ha. Magandang hapon po, Karoke. Marami nang nagulat at nabigla sa sobrang laki ng secret fund ni BP Sara. Wala namang masama o nagbabawal sa pagtatanong nila Senator Risa at Rep Castro kung saan iuukol ang malaking pondo ng bayan. Kaya dapat sagutin ni BP sa tama at may respeto. Dasal lang po tayo. God bless po. God bless, Ferdinand. Jun Lagon, my friend, shout out. Brother Eli Asistio, shout out ha. Ano to? RB Centela. Welcome to the club. Matindi si Sara, potential dictator. Totoo. Anong potential? Talagang dictator na yan. Reynaldo Gonzales ulit oh. Kung si Sara maging presidente, paano na? Magkakainchika na tayo ng salita at malamang lahat ng teritoryo natin West Philippine Sea Philippine Sea pakamkam na sa China, kaya nag-aral ng Mandarin na incheck Sara para direct na sila mag-usap sa benta-bentahan. Pag nag-State of the Nation yan, mga bisita niyan, Michael Yang, Bongo, Christopher Lau, tuluyan tayong province of China. Patay tayo dyan. Totoo yan, Reynaldo Gonzales ka ha. Kasapan. Welcome to the club. Ha? Ipapain tayo ng mga buhaya. Kasapan ulit oh. Sara, dumami pa tayong pumupuna sa pagkuwaldas ng pera ng bayan at mga atsarang at sa mga astang hari. Di ka uubra, wala ka sa Davao. Si Digo nga umubre. Nasimot eh.
Carlos Rodriguez, welcome to the club. Pag naging presidente yan, naku po, kawawa na tayong lahat. Yun talaga. Walang pangawali. Doon ang punta, Carlos. Carlos Rodriguez ulit. Oh. Isa pa rin niya kongresista na yan. Hindi pa magkamatay. Angelito Vincent, shout out. Karox, bulok yan si Sarah. Sabi niya. Shirley J. Sir, shout out. Sabi niya. Hindi po sanay na tinatanong si Sarah, Karox. Kasi sa kaharian nila sa Davao, walang nagtatanong sa kanya. Gawin niya ang gusto niya. Kasi hindi kasi akalain ni Sarah na may magtatanong sa kanya, kaya hindi niya nakasagot agad. Nagkandabulul-bulol na at pinasa pa ang tanong kay Senator Risa sa katabi niya, kaya sobrang gigil na gigil siya. Totoo yun, Shirley. Sumagot si Celerina Nichols. She was Davao's mayor forever, used having her way. Poor Pinas, sabi niya. Marisol Pale, welcome to the club. Marisol Pale, sabi niya. Ang layo na sagot ni Sarah Jim Potpot, tawa. Binaliktad pa si Kong Franz Castro, siya yung mahilig mang red tagging sa mga teacher and student. Wala yan maisagot kasi nga magnanakaw, huling-huli na, todo deny pa, bugok ka, Sara Duterte. Kung malinis pagkatao mo, hindi ka matatakot sagutin ang mga binabato sa'yo, sayong tanong. Puro ka confidential pa ng gusto mo, kaya yan ang binulgar ng pagkatao mo. Kung ano ka talaga klase, meron ng pag-uugali. Busmiyo, kandabulul-bulul na si Tambaluslos. Pahiya siya sa Pilipinas. Mahilig pala itong si Sara Duterte mangsisi ng ibang tao. Siya ang tinatanong, sa iba ipinapasa. Totoo, spoiled nga siya. May tagasagot nga siya, di ba? Marisol Pali ulit, oh. Malaki yan bayad sa mga troll. Siyempre, malaki yan bayad sa mga troll. Hamakin mo, ipagtatanggol mo ang isang sinungaling at magnanakaw. Buhay mo mapirwisyo, kaya mga milyones din bayad dyan, pero pinapakain mo sa pamilya mo galing sa kasamaan. Totoo yan, Marisol, ha. Ito. Real Christian Ruiz, shout out, ha. Sabi niya, pag nagkamali pa uli ang binoto ng mga 31 million and Smartmatic na Pangulo, another Duterte, Sus Mariosep, tiyak, doble kahirapan ang kaharapin uli ng mga Pinoy. Mga ipokrito, mga yan, na pangmasa daw, but kakawawain ang mga tanga at bubutante na madaling masilaw sa maliit na halaga. Yun talaga ang mangyayari yan, really. Pangkain na to, boy, sabi nila. James Protasio, welcome to the club, sabi niya. Matindi pa kay Digong yan. Ngayon pa lang ipinapakita na yung masama niyang ugali. Mag-isip-isip kayo to, kung iboboto niyo si Sara, baka China na ang maghahari. Ay, James. Ito. Rohit Kumar, shout out. Pag ito naging presidente, God save our country from the woman. Sa kangkungan tayo pupulutin. Hindi. Buti kung may kangkungan pa. Baka sa basurahan. Evelyn 871, shout out. Hello Garcia. Kayo ng Smartmatic ang dahilan kung bakit ganito ang nangyari sa bansa Pilipinas. Maawa kayo sa ating bayan. Dapat bilangin nyo ng tama ang boto ng mamamayan. No to Smartmatic. God bless the Philippines. Ito yan, Evelyn.
Mila Bupete, welcome to the club. Ha? Pag-aralan muna ni Robin ang parliamentary procedure. English yan, hindi niya alam yan. Tagalogin mo kasi yung parliamentary procedure, baka maisipan niya pag-aralan, ha? Federico Mandak, shout out. Dapat kasi hilingin na lang ng oposisyon na sa Supreme Court na i-declare yang confidential na unconstitutional, kagaya ng panahon ni Pinoy na dineclare ng Supreme Court yung PDAP na unconstitutional. Kaya maraming senador ang sumabit dyan habang patuloy na nagkakagulo ang mga politiko natin. Ang China sinasamantala ang pananakop sa West Philippine Sea. Totoo yan, Federico. Federico Mandaco. Si Rox, pag si Sara naging presidente, todas na tayo sa China. Yan ang maitim na balak ng mag-ama. Kunwari, hindi sila magkasundong mag-ama, pero yun ang balak nila. Kasama ang mga alipores nila. Totoo yan. Big Bro, shout out Big Bro. Sabi niya, mas lalong may karapatang magsabi sina Senator Risa at Kong Franz Castro na sila ang wala ng katiting na respeto dyan kay Indaya na walang ginawa kundi humingi ng pondo pero ayaw sagutin kung para saan gagamitin. Siya pala yung unang nagsabi na nawalan daw siya ng respeto. Di mo nga nirespeto yung pera ng bayan? Totoo yan, Big Bro. Big Bro ulit, oh. Kunwari, galit ang MPA pero big supporter sila ng tatay niya ng pinakamalaking komunistang bansa sa mundo. Nek-nek mo, Indaya, Sara. Oo, di ba komunista yung mga check? Oh, ganun na ba talaga? Ganyan ba talaga yung Tanganisim virus na yan? Diyos ko. Pampilo Sarmiento, welcome to the club, Pampilo. Tama ka, sir. Nakakasuka ang mga taong ito. Mga walang sawa sa kwarta. Totoo. Christian Cheng Nak, shout out, ha. Ay, salamat ulit, Nak, doon sa pa-birthday mo, ha. Sabi ni Christian. Hontiveros lang pati ang tawag ni Strong Evil Lechon Manok worth 1,000 at Sara kay Senator Risa. Samantalang si Senator Hontiveros tinawag pa rin siyang BP. Hay nako, Senator Risa, wag mo na pong tatawagin BP yan. Kasi unang-una, di naman talaga yan na totoong BP. Impostor yan, buwisit. Pestedente yan. A pleasant evening po, Tatay Rox, and to all ka-warrior, sabi niya. J. Lau, welcome to the club, J. Lau. Ha? Sabi niya, nakasandal si BP Sara sa social media propaganda at mga alaga nilang vlogger. Doon lang siya magsasalita pero sa hearing di makasagot ng maayos, malayo sagot. Ang magnanakaw, malayong sagot. Ang magnanakaw, malayong sagot kasi may tinatago at hindi transparent. Kung malinis ang intensyon niya sa budget, taas noo siya sasagot. Totoo yan, Jilaw. Christian Cheng ulit, oh. Tama naman si Senator Risa. Di niya need ang respeto ni Dagul Lechon Manok. Nagtatanong lang naman si Senator Risa, if di siya guilty, bakit siya pikon? Guilty feeling si Dagul at Sara kasi napupuruan siya. Ganun lang yun. Totoo yan na. Melchor Tolentino, shout out. Hindi lang sampal ang aabutin ni Senator Risa Hontiveros, baka ipapatay pa yan kung nasa Davao. Malamang. Jailaw ulit, oh. Reckless si Sara porque hawak na nila karamihan kongresista. Aso niya karamihan. Confident siya. Di siya may impeach. Hawak din niya ombudsman. Kompi siya na mananalo sa next election dahil tao din nilang nasa Comelec, Smartmatic.
Wala nang check and balance, kaya kailangan manawagan ng buong sambayanan, mapatalsik mga yan. Yun lang ang sinasabi nga eh. Tao lang ang pwedeng gumalaw para kung gusto ng pagbabago, tao. Wala na kayong maasahan kundi ang inyong sarili, mga boss. God save the Philippines. Ganun ang yan. Ganun ang mga placard sana. Jayla ulit oh. Picture lang po, kunwari may eleksyon. Ang mindsetting po, pinapalabas sa survey na fake para itanim sa isip ng mga botante na sila nasa top para paglabas ng resultang daya, wala nang kwestiyon ang taong bayan. Pinapakita dito na wala na pong check and balance. Totoo yan, Jaylaw. Christian Cheng ulit to. Ang Astapo Patitay Rox ni Dagul Lechon Manok, hindi talagang pang BP, pang tanod lang ng kubul nila. Tawa-tawa to. Dami ko pong napanood sa FB Tyrox about dyan sa nasabing nakakahiyang issue sa kasabihan ni Dagul Lechon Manok. Intel Pan, ikinumpara po sa nagdaang BP. Pati po yung mga kasagutan ni BP Madam Attorney Leni Robredo during the Congress hearing. Ang mga sagot ni BP Madam Attorney Leni Robredo, accurate, direct to the point. Sabi ko nga po, iba ka talaga, my precious one. Lalo mo kung pinapahanga, you're so smart. Unlike itong si SD card vice fake president ng mga kawatan. Ay, nako. Christian Cheng ulit. Nuulit ko po parating pinapakita sa video ang way ni Dagul at Sara sa pagsagot. Ako po ang napapahiya eh. Hearing yun yet ang style ng Dagul Lechon Manok, di makasagot, nag-call a friend. Sinuko si Karatig, siniko si Karatig. Pambira, nakakahiya ka at Sara. Next time, magbonet ka na lang, Dagul at Sara, para di ka mapahiya. Sa bagay, wala ka namang hiya eh. Bye for now po. Now, Tatay Rox. Ingat po. Thank you. Thanks din, Christian Cheng. Moody Mumaw. Hi, Sir Rox. Good evening po. Tama naman si Risa. Sagutin. Hi, Sir Rox. Tama po. Tama naman si Risa. Sagutin kung papaano naubos ang 125 million sa loob lang ng 19 days. Puro patutsada nga naman ang inuna. Mga palusot na lang. Kung sa simpleng tao, magagalit-galitan upang makakuha ng kakampi. Si Sara sa mga troll na bayaran, sana lang idaan sa mano-mano ang bilangan sa pagdating ng 2025 at 2028. Kahit magtagal at bantayan ng mabuti, tingnan natin kung makakalusot ang mga magnanakaw at walang malasakit sa bayan. Mahirap yun. Friend Shervin sa PEDA, shout out Tia Delia. Christy Ansen, Ines, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Friend Shervin. Sir Rox, bardagulang malupit, kamay na bakal, mas malupit pa sa pinakamalupit, Sir Rox. Siya ang batas, walang sisinuin, lahat ng magreklamo. Sapak ang aabutin. Ubos at simot ang kaban, walang ititira, lalo nang nagka-triple ang kumunoy na utang, kawawang Pilipinas. Totoo yan, Friend Shervin. Cassandra Day, Alberto Olaero, sabi niya. Karoke, dapat yung Comelec hulugan ng bomba katulad ng bomba ng World War II para mabura na yung factory ng magnanakaw sa kaban ng bayan, mga demonyo ng bansang Pilipinas. Karoke. Galit si Alberto Olaer, pero sang-ayon ako sa iyo, friend. Yun ang dapat. Cassandra Daisy ulit. Nasunog yung post office, ba't kaya hindi yan na masunog, no? Nasunog naman pero konti lang, di ba? Hindi kagaya ng nangyari sa post office, talaga sinunog.
Mula baba, talagang tinupok eh. Talagang tinupok, no? Magaling yung sumunod. Ay, magaling sumunod. Ay, Lord. Talagang post office. Nasunog mo. Talagang sunog na sunog, no? Ay, Sandra Daisy ulit, oh. BP Sara Duterte, saan mo ginagasta ang mga sikreto mong pondo? Pera namin yan. Kaya kami ang boss mo. Kaya kailangan namin ang resibo. Araw-araw namin tinatanong sa'yo. Yan hanggang matuluyan ka ng mapraning. Sandra Daisy ulit, oh. Tama ka, Mr. Rock. Suportahan natin ang panawagan ng hybrid election. Salamat sa vlog mo dahil isa ito sa venue, no, sa ating pagsigaw ng mano-mano na eleksyon para walang may pag-asa ng bawat Pilipino na manalo, hindi lang ang mga dynasty. Walang pag-asa yung Cassandra. Yung hybrid election na sinasabi, mano-mano, walang pag-asa. Nga, kailangan daw ni Garcia ng malaking pondo dahil bibili nga raw siya ng ano. At saka maraming hinihingi si Garcia, pagpapatayo pa raw siya ng bagong Comelec building. Dahil kawawa naman daw ang Pilipinas, dahil umuupa lang daw silang mga Comelec, kailangan magkaroon sila ng sariling building. Tao, gumalaw ka kayo, mga boss, mga amo. Fernando Ribong, shout out. Ang Pinas magiging republika ng impyerno ni Sara. Patay tayo dyan. Cassandra Daisy ulit, oh. Kung gusto nating makatakas sa kahirapan, mag-apply tayo sa Taiwan o ibang bansa. Mag-aral na at kumuha ng certification ng caregiving, welding, truck driver, teacher, assistant, etc. Sana yung may kaya ay tulungan ang mga Pilipino para makita nila ang bansang hindi bumoboto ng korap na gobyerno. Isa ito sa paraan na mabawasan ang Class D and E na nababayaran pag-eleksyon. Kailangan mas marami ng mga middle class na mag-isip pag-eleksyon. Di ba ang bumoboto kay Lenny noon ay mga middle class, kaya marami ang volunteers ng oras, pagkain, posters at USA posters at USA kasama na yan ang pamilya namin. Marami rin kami na convert sa tama, Mr. Rocks. Kasi tahimik kami noon, pero ngayon mas involved kami sa community namin. From 0 supporters kay Lenny, naging 1,000, kaya laban lang. But start on ourselves to improve our skills, then work as OFWs. May pera tayo para tulungan mo ang isang super hirap na kapitbahay natin na nababayaran during election. Mahirap yata yun, ha. Raul Villanada, greetings Kuya Rox. Nakapanlulo mo kung yan ang magiging presidente, itutukhang nito hindi adik o pusher, kundi yung mga nire-red tag na estudyante at teacher, aktivista at sino man ang sumalungat sa kanya. Malamang ganun ang mangyari. Alberto Olaer ulit, oh. Karox, mali kayo. Maraming nagawa ang mahal naming Tatay Digong Duterte. Ang patayan. Ano? Sabi mo, Alberto Olaer kay, ano? Karoke, mali kayo. Maraming nagawa ang mahal naming Tatay Digong Duterte. Ang patayan, ang mga drug addict, ang Parmali scam. Sa report ng Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni Richard Gordon, sangkot si Digong Duterte. Pagmumurahin pang mga babastos sa mga kalaban nila sa politika. O di may nagawa, Karoke? O nga, anong dami. Oy, mission accomplished mga boss. O, ginabi tayo. Oo. Pero naging masaya. Ang dami nun. May 100 po yung binasa ko, no? 3JC Hope, my friend. Hindi ka nakapag-comment ngayon, ha? Busy ka sigurong maglamierda na naman, ha? Mag-comment po kayo dito sa, dasal. Yun po ang kailangan natin. Sana, sa September 21 po, sana magkaroon ng divine intervention doon. No? Magandang gabi po mga boss. God bless.